Good morning sa inyo guys, kumusta po kayo? Ngayong araw nga pala guys ay day off ko guys. Wala akong pasok, kaya mamingwit lang muna ako. Thank you. Koreano guys, dumaan. Yun, piklita. Boring kasi sa apartment namin guys. Ay sa sa Kisoksa. Kaya dito muna ako, labas muna ako at mamingwit tayo guys. Wala kasi akong day off, pasok ngayon, day off ko ngayon. Samahan nyo ako guys, mamingwit kung makakahuli ba tayo ng isda. Tara, let's go. Okay na guys, ready na. Ready na tayo. Subukan natin. Unang hagis. Makakahuli tayo. Panggit. Tagilid. Teka lang, ayusin natin. Yun. Wala pa guys, pangalawang wala. Pangatlo, yun mas malayo. Dito tayo banda guys, baka hindi tayo mga isda. Yun, malayo. Wala. Nangyari dito. Lang dito. Okay, hagis ulit. Pang-apat na temp. Hindi na ako marunong ngayon sa ilog nangyari dito, ba't di ako nakahuli? And guys, uwi na tayo guys, wala kasi tayong mahuling isda. Next time na lang guys, next time ulit, balik tayo next month. Pero next month baka hindi ako dito sa ilog mamingwit guys, doon tayo sa sa dagat na naman tayo mamingwit. Next time guys, samahan nyo din ako next time, mga next month siguro. Tingnan na tayo dito guys. Pintuhan na tayo guys habang nagpapahinga ako dito. Pauwi na ako guys, galing ako dun sa namingwit ako sa ilog. Tuwing day off ko kasi yan ang katuwaan ko. Minsan papunta ako dun sa dagat, doon ako namimingwit ng isda.
kasamahan ko yung Thailander. Ngayon kasi guys, ako lang isa yung di-off sa factory namin. Yung mga Thailander may trabaho sila, kaya ako na lang isa ang lumabas. Pero hindi doon sa dagat guys, doon lang sa ilog yung pinuntahan ko kanina. Bali na guys, walang huli, basta importante nag-enjoy ako. Hindi ako nabuburing. Kasi kung doon lang ako sa Kisuksa o doon sa dorm namin, nabuburing ako, yung lagi akong nakahiga. Yung katawan ko kasi guys, talagang naghahanap ng ano eh. Mahilig kasi ako sa travel, adventure. Kaya yun, lumabas na lang ako mag-isa. O nga pala guys, no, sabihin ko sa inyo, bago ako pumunta dito sa South Korea, mahirap talaga pinagdaanan ko guys. Sa totoo lang, simula nung nag-schooling ko ng Korean language, kasi ako, ang trabaho ko sa Pilipinas, sobrang haba din ng oras guys. Ako po ay isang security guard sa Pilipinas. Alam mo niyo naman, ang trabaho ng security 12 oras duty, minsan 24 hours pa, minsan abutan pa ng 36 hours kasi hindi ka pinalitan. So para sa akin, mahirap siya kung nag-aral ka ng Korean language. So nagharap ako ng paraan guys para makapag-enroll sa KLT Training Center. Ang ginagawa ko, kinausap ko yung YC ko na kung pwede, panggabi lang muna ako isang buwan. Tapos pagka umaga, punta na kagad sa training center, schooling na ng Korean language. So sa awan po noon, yung YC ko pumayag naman guys. So 15 days lang guys, no, yung binigay sa akin ng YC ko para magpanggabi ako. Yun, pag out ko ng panggabi, dito na kagad ako sa Cubao. Kasi andun yung paaralan namin sa Cubao eh, sa may Aurora. Yung kung nakita nyo dyan, yung Arcades building guys, Uri Korean Language Training Center, yan yung pangalan ng school ko. Ano na, year 2022, April year 2022. So sa awan pa noon, 3 years na tayo dito guys sa South Korea. Naka-survive din, no, kasi 2025 na ngayon eh. So yun guys, i-share ko sa inyo yung karanasan ko sa factory. Unang dating ko dito sa Korea, talagang ma-homesick ka talaga, lalong-lalo na sa mga baguhan, no. Kagaya ko noon, nung first month ko dito sa factory, no, hindi sapat ang cellphone lang, no, ang video call. Hindi sapat ang video call sa mga magulang mo, sa mag-ina mo, para maibsan yung homesick. Oh guys, maniwala kayo sa akin, yung mga bago dito sa Korea, talagang hindi ano yan, hindi ka ma-homesick, hindi mapigilan yan. Lalong-lalo na kung ikaw lang mag-isa Pilipino sa factory mo. So guys, sa akin guys, ako lang mag-isa Pilipino sa factory ko. Dumating ako, Gukmal. Hindi ko alam yan guys, yung magsalita ng Gukmal noon. Kaya nahirapan ako magkipag-communicate sa kasamahan ko. Kasamahan ko kasi guys, 3 lahi eh. Isang Vietnam, 2 Cambodia, at saka Thailand. Thailand marami, mga 5 yata sila. Kaya ako lang isa Pilipino sa factory ko, sa factory namin. Ngayon, nahirapan ako. Ginagawa ko kasi, kapag gustong pumunta, bibili ako ng ano, hindi ako makapagsalita sa kanila kung saan yung bilihan, saan yung market. Kaya ang ginawa ko noon guys, kinuntak ko yung kabats ko. Sakto ang factory nila andito lang din pala sa Busan, sa Nuksan din. Yun, nagkita kami, nag-meet up kami. Yun, nakaka-survive din ako doon. Pero sa isang buwan lang yun guys, medyo okay pa eh. Nung dumating ako isang buwan, medyo hindi pa ako na-homesick eh. Kasi excited ka pa sa ano eh, trabaho mo, excited ka pa sa Korea, sa lugar. Pero nung dumating na ng 2 buwan guys, 3 buwan, doon na feel ko na talaga na parang gusto ko nang umuwi na Pilipinas. Gusto ko nang bumalik, no? Alam niyo yun? Dahil din sa trabaho, no? Hindi lang sa trabaho, toxic din, no? Toxic sa Koreano, sa boss natin na Koreano. Although yung boss namin, yung pinakamayari talaga, mabait naman talaga yun, yung CEO namin. Ang ano lang talaga, may pagkasalbahis talaga is yung manager, or yung tatawag na sadyang name na padyang name tawag dyan guys. Yun,
yung hawak sa amin, yung talaga salvahis. Kunting ano lang, dami ng daming ano, siyempre masakit sa atin, no, bilang isang dayuhan dito. Okay lang siguro kung Pilipino nagsalita, no, kagaya sa iyo, kagaya sa atin, sorry, kapwa Pilipino, okay lang siguro yun. Pero pag ibang lahi, parang ano, masakit. Pero sa akin guys, nasanay na rin ako. Pero noon talaga, aminin ko sa inyo, gusto ko na rin magpa-release nung naka 7 months pa lang ako sa factory namin. Ang hirap guys, pag wala kang kasamang Pilipino, release ka, back to zero ka naman eh. At saka yung pinuntahan mo na factory kasi, yung magiging bagong factory mo, hindi ka pa sure na yan talaga ay okay talaga yung factory na yan. Kasi maraming nagpaparelease, nabalitaan ko na paglipat sa isang factory, 1 buwan, 2 buwan, okay pa. Pagdating na 3 buwan, 5 buwan, pa-release na naman. Hanggang sa natapos niya yung 3 beses na release. So walang mangyayari talaga. Kasi sayang yung 1 buwan na instead na isasahurin mo sana yon, di ba, magpa-release ka, ay hindi ka pa makakasahod niya, no? Tambay ka pa ng mga ilang buwan, no, sa paghahanap ng factory. So ilang buwan din yun mapinding, wala ka sweldo. Sabihin natin 2 buwan, 3 buwan. So, sayang. So sa factory mo sumasahod ka ng 100 plus, sabihin 110,000. So yung 3 buwan, 330,000, sinayang mo lang, di ba guys? So para sa akin, yung advice ko lang talaga sa mga bago, hanggat kaya naman, wag kaagad magpa-release, isipin nyo muna. Pero kung di talaga kaya, yung hazardous talaga yung trabaho nyo, go na, sundin nyo yung ano nyo, yung plano nyo, magpa-release kayo. Pero hanggat kaya, wag mo na. Kagaya ko noon, gusto ko din magpa-release nung 7 months pa lang ako. Pero sabi ko sa sarili ko, lalong lalo na Koreano, ganun naman yan no? So hindi ko na didibdib guys, nasanay na ako. Kumbaga na-immune na ako guys. Kung mag ano sila, daming sinasabi ganyan, okay lang yan, basta gawin mo lang yung trabaho mo guys. Unang-una kasi kaya sila nagalit guys, ngayon na-realize ko, dahil kung ano yung inutos nila sa'yo, hindi mo mag-gets, dyan mabilis na magalit. For example, ngayong oras na to, alas 10, inutusan ka na ganito gawin. Tapos yung pagkaintindi mo pala, iba. So iba yung ginawa mo, salungat doon sa pinapatrabaho sa'yo guys. So pagbalik ng Koreano, mga 11, after 1 hour, bakit di mo ginawa? Iba yung ginawa mo, doon sila magalit. Kumbaga, sayang kasi ang oras mahalaga ang oras sa kanila kasi guys Kasi siyempre binabayaran tayo dito ng maayos, sakto yung bayad sa atin. Mahalaga ang oras, sayang ang oras na inutos sa'yo na hindi mo nagawa. So yun ang naobserbahan ko talaga, no? Dapat talaga bagong dating to, sanayin yung sarili nyo na mag-aral ng Korean language. Practice kayo, magbasa kayo sa vocabulary or sa YouTube, marami naman sa YouTube, no? Para mabilis nyo ma-catch up yung mga sinasabi ng boss nyo na Koreano, yung mga team leader nyo. Kasi yun lang naman ang number 1 na natin dito, struggle yung Korean language Pag alam nyo yan, walang problema guys. Kahit mahirap yung trabaho, kaya nyo yan i-manage. Basta alam nyo yung salita ng mga Koreano, maintindihan nyo kaagad. Kung di nyo alam guys, pwede nyo sabihin, kiusap kayo. English, mayroon namang mga Koreano na marunong din ma-English, kunti lang. Kagaya ko sa team leader namin, marunong English, kunti lang. Kaya pag di ko alam guys, di ko maintindihan, nag-i-English ako. Yun lang yung paraan. So yun lang guys, no? Hindi ko napapain yung video na to. Maraming salamat sa sa mga panunood sa aking vlog. Pasensyahan nyo na guys yung salita, kasi bago pa ako dito sa sa YouTube. Bago lang ako nagba-vlog. So sayang kasi yung oras, kaya ako naisipan mag-vlog kasi once a week may day off kami. At saka yung overtime namin guys is 1 hour lang per day. So marami akong oras na i-google na para makapagpamasyal o makapaggawa ng video, no? Yung iba nga, yung ibang Pilipino dito na vlogger, yung iba nga overtime la 3 hours 2 hours, pero nakagawa pa rin sila ng video, no? Yung iba nga walang day off, tuloy-tuloy trabaho, pero kagawa pa rin sila ng video. Mas pa kaya ako na sa isang linggo, isang araw day off, at saka maraming pahinga. So grab ko lang opportunity, wala nang magawa At
least kita paano makashare ako ng information sa mga lalo na sa mga baguhan na ibis dito sa South Korea. So yan lang, no. Ang message ko ngayon sa huling message ko sa mga sa mga EPS dito sa South Korea, bagong dating, yung mga bagong dating, huwag mawala ng pag-asa. Lakasan yung loob nyo sa homesick. Number 1, homesick. Enjoy yung sarili nyo. Huwag nyo i-focus yung sarili nyo sa pamilya nyo. Isipin nyo guys, no. Pumunta kayo dito para makatrabaho, makaipon ng pera para pagdating na panahon na gusto nyo na umuwi, mayroon na kayong dalang pera at may pangpuhunan na kayo pang negosyo, at huwag na kayo bumalik dito sa Korea. Yun lang ang advice ko sa mga bagong dating. Tatagan yung loob nyo. Factory namin guys, sa gilid ng bundok. Yun yung bundok. Ito na tayo guys. Mga guys, yung suksa namin guys, yung third floor po. At dito naman sa baba yung chikdang namin, or yung kainan, kitchen, diyan kami nagluluto. Ito parking area ng mga bike at saka yung motor. Motor yan sa mga kasama ko Thailand at saka Laos. Sa amin bike mga Pilipino. Yan. Tara guys, gusto yung makita yung namin, chikdang, silipin nyo. Yan, pailawin natin luwang. May mga may ref sila dito, kanya-kanya guys. Yan, kumpleto. Ganda rin naman yung yung lutuan namin dito, chikdang. Yan yung lutuan namin guys dito. Ayan. Luwag guys, no. Ito yung kung magbibideo kami dito, magbibideo kami dito eh. Ayan, sobrang luwag. Aircon pa yan guys, oh. Ipin natin guys, nasa third floor yun. Ayan, CR, may CR din dito sa baba. Sa itaas may CR din. Bawat floor may CR. Napasilip ko sa inyo guys yung sitwasyon ng room namin dito. Maganda yung accommodation dito. Second floor may CR din. Yung room kasi namin nasa third floor. Yan, parang hotel siya guys, style. Ito yung room namin. Tsaka ito CR din to. Ayan.
Pero kami lahat dito guys, puro lalaki lang, walang babae. Ayan, ito naman yung sa punta na sa kanya-kanyang kwarto dito. Ito ang laundry room. Ito naman yung room ng Thailander. Yan. Tapos ito yung room ng Laos. Yan, halo. Ano to, Laos at saka yung Indonesia. Ito Indonesia. Yan. Parang ano siya, guys, parang ward, parang sa hospital. Parang ward siya. Ito sa amin, guys. Yan. Ito Indonesia. Yan. Ganito lang guys, kasimple. Ganda siya guys sa yung ano namin. Yung room kasi, bawat room, 4 na tao. Yan guys, yan lang po guys. Pagpakita ko sa inyo. Ito naman sa labas. Yan. Yung katabi namin factory sa harap. Yung ko kung anong, ano yan, mga container van kasi yan eh.